Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Abadiano, ang iyong makakasama sa pagpapalawig ng kaalaman sa asignaturang Filipino para sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga pangungusap na walang paksa. Sa wikang Filipino ay may mga pangungusap na walang paksa pero nananatiling makahulugan. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang eksistensyal. Ang mga pangungusap na eksistensyal ay nagpapahayag ng pagkamayroon o ng kawalan. Halimbawa, may mga nagsisipagnood sa kalye. Kung mapapansin ninyo sa halimbawa, walang tiyak na simunong binanggit. Pero, narito ang salitang may. Ibig sabihin, hindi man binanggit, pero tiyak na mayroong magsisipag nood. Sumunod na halimbawa, wala pang nanonood. Gaya ng unang halimbawa, wala ring tiyak na simunong binanggit, pero mapapansin ninyo ang salitang wala. Ibig sabihin, may inaasahan pero hindi pa dumarating ang manonood. Sumunod ay ang modal. Nangangahulugan nito ng gusto, nais, ibig, pwede, maaari, dapat, o kailangan. Halimbawa, pwedeng sumali? Maaari ba? Sa dalawang halimbawang binanggit, pareho itong nagpapahayag ng kagustuhan o ng nais ng nagsasalita. Gumamit rin tayo dito ng mga hudyat na salita. Gumamit tayo ng salitang pwede at maaari na naghuhudyat na ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng kagustuhan na nakapailalim sa modal. Sumunod ay ang padamdam. Nagpapahayag ito ng matinding damdamin at nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, bilis! Laban! Kay ganda ng buhay! Kung mapapansin ninyo sa mga nabanggit na halimbawa, lahat ito ay nagtatapos sa tandang padamdam, na nangangahulugan na ito ay mayroong matinding damdamin na nais na iparating. Kaya naman ito ay nakapaloob sa padamdam. Sunod ay ang maikling sambitla. Ang mga sambitlang tinutukoy ay mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Gaya ng padamdam, nagtatapos din ito sa tandang padamdam. Bago tayo dumako sa halimbawa ng maikling sambitla, linawin muna natin ano nga ba ang pagkakaiba ng padamdam at ng maikling sambitla. Ang padamdam ay nakatatayo ng mag-isa, samantalang ang maikling sambitla ay idinurugtong lamang sa isang pangungusap. Halimbawa, naku! Aray! Ay! Ang mga halimbawang ito ay kadalasang idinurugtong sa isang buong pangungusap. Kaya ito ay nakapailalim sa tinatawag nating maikling sambitla. Sumunod naman ay ang panawag. Matatawag ding vocative ang mga ito. Maaari itong iisahing salita o panawag na pangkamag-anak. Halimbawa, Ginoo! Hoy! Kuya! Kung mapapansin ninyo sa tatlong halimbawang ating binanggit, lahat ito ay ginamitan ng tandang padamdam. Ito ay dahil ginamit natin ang mga panawag upang tumawag ng atensyon ng ating mga kausap. Sa makatuwid, ginamit natin ito sa paraang pasigaw na nangangailangan ng matinding damdamin. Pero maaari rin namang
tanggalin ang mga tandang padamdam. Pero syempre, kapag walang tandang padamdam, mag-iiba na ang paraan ng pagbasa. Halimbawa, kuya. Pero pag may tandang padamdam, kuya. Sunod ay ang pamanahon. Nagsasaad ito ng oras o uri ng panahon. May dalawang uri ito. Ang una ay ang phenomenal. Ito ay mga pangungusap na tumutukoy sa mga kalagayan o pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran. Halimbawa, maalinsangan ngayon. Lumilindol. Pangalawang uri ng pamanahon ay ang temporal. Nagsasaad ito ng mga kalagayan o panahong panandalian lamang. Halimbawa, alas 12 na, Sabado ngayon. Kung mapapansin ninyo sa dalawang halimbawa ng pamanahong temporal, ito ay parehong nagpapahayag ng oras o ng panahon. Pero ito ay nagpapahayag din ng panandalian lamang. Bago tayo dumako sa huling uri ng pangungusap na walang paksa, linawin muna natin ang pagkakaiba ng phenomenal at ng temporal. Kapag sinabi nating phenomenal, ito ay ang mga pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran na minsan lamang mangyari pero maaaring matagal. Samantalang ang temporal ay tumutukoy sa oras o panahon na madalas mangyari pero panandalian lamang. Inuulit ko, phenomenal, bihirang mangyari pero maaaring magtagal. Ang temporal, palagi o madalas nangyayari pero panandalian lamang. Malinaw tayo dun ha? Ang huling pangungusap na walang paksa na ating tatalakayin ay ang formulasyong panlipunan. Ito ay mga pagbati, pagbibigay galang, at iba pang nakagawian na sa lipunang Pilipino. Halimbawa, mabuhay, magandang araw, salamat. Itong tatlong halimbawa na ating binanggit ay kadalasang ginagamit upang magbigay galang o bumati sa ating mga kapwa. Kaya ito ay tinawag na formulasyong panlipunan. Ngayon ay subukan naman natin kung kaya mong kilalanin ang mga pangungusap na walang paksa. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap na walang paksa ang ginamit sa sumusunod na mga halimbawa. Makulimlim kahapon. Anong uri kaya ito ng pangungusap na walang paksa? Pamanahon. Tama ka. Kung maaalala ninyo sa ating tinalakay, mayroon tayong dalawang uri ng pamanahon. Ano kayang uri ito ng pamanahon? Ito ay pamanahong phenomenal. Dahil ito ay tumutukoy sa isang pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran. Isa pa, hindi naman araw-araw ay makulimlim. Ibig sabihin, minsanan lamang ito kung mangyari. May bumibili. Anong uri naman kaya ito ng pangungusap na walang paksa? Ito ay existential. Tama ka, dahil nagpapahayag ito ng pagka-mayroon dahil sa salitang may. Ang bagal! Ano naman kayang uri ito ng pangungusap na walang paksa? Ito ay padamdam. Tama ka! Dahil ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin at ito rin ay
nakatatayo ng mag-isa. Sunod ay walang anuman. Ano kayang uri ito ng pangungusap na walang paksa? Ito ay formulasyong panlipunan. Tama ka! Dahil ito ay ginagamit bilang pagbati o pagtugon sa ating mga kausap. At ang huli, kailangan mong makinig. Ano kayang uri ito ng pangungusap na walang paksa? Ito ay modal. Magaling! Dahil ito ay nagpapahayag ng pangangailangan na siyang nakailalim sa pangungusap na walang paksa na modal. Ngayon alam mo na ang mga pangungusap na walang paksa. Hangad kong nakatulong ito sa higit mong pag-unawa sa ating wika. Magkita-kita tayong muli sa sunod na aralin. Mag-ingat at pagpalain!